got that screwball smile, sparkle in my eye when I'm with you. I'm so happy. I'm so happy. I never thought I'd be so happy. Dancing tippy-toe on the sunshine, magic in the air on a carpet ride, at the right place, at the right time. Not a cloud in the sky. I'm so happy. I'm so happy. Forever could never be long enough for me. Sa bench yun kasi. Sa bench nag-start. So, ang nangyari nun, parang tumambay lang kami dun sa, ano na yon, sa bench na yon. Yung bigla na lang kami nag-holding hands, ganun, yun na, nagtuloy-tuloy na. We fell in love. Alam mo yun na kami pala talaga sa isa. Pero knowing him na responsible guy, maalaga, so pinag-pray ko sa Lord na sana kami. Surely shifted my way. Marry me. Stay in To my dear every day. Angela. Marry me. If I ever get the nerve to say hello in this cafe, say you will. Siyempre, papakasalan ko siya kasi mahal ko siya. Ito, epic pa to siya kasi na pumunta siya sa Laguna. So, doon nangyari yung proposal sa Sky Ranch sa Tagaytay. Nung nag-propose ako, actually, ano pa nga yun medyo rush pa ako noon kasi hindi ko rin naman alam yung Laguna. Ngayon, naghahanap ako ng ring kasi wala pa akong ring noon. Ang nakakatawa doon, siya pa yung nag-order ng ring. And you're beautiful. Now that the wait is over, and love has finally showed her my way. Marry me. Stay in every day. Marry me. If I ever get the nerve to say hello in this cafe, say you will. Say you will. Promise me you'll always be happy by my side. I promise to sing to you when all the music dies. And marry me. Ngayong hapon tayo ay nagkaisa na pag-isahing dibdib sina Russell at Jezebel sa gabay ng ating Panginoong Jesucristo at patnubay ng banal na Espiritu. Sinasabi ng Bible sa aklat ng 1 Corinthians chapter 13 verse number 1. Ito pong sinasabi ng Biblia. True, I speak with the tongue of men and of angel, and have not charity, I am become as sounding brass or thinking cymbal. In true, I have the gift of prophecy, and understand all mystery and all knowledge. In true, I have all faith, so that I have called to remove the mountains, and have not charity, I am nothing. Sinasabi po ng Biblia, malinaw po, bagamat taglay mo yung lahat ng bagay, ikaw ay mayroong pananampalataya, pero kung wala po yung pag-ibig ng Panginoon, ikaw ay walang anuman. In true, I bestow all my goods to feed the poor,
in truth I give my body to burn, and have not charity, and profited me nothing. Bagamat ibigay mo lahat ng iyong ari-arian upang pakainin po yung mahirap at sunugin ang iyong katawan, kung wala po yung pag-ibig ng Diyos, ikaw po ay walang anuman. Charity suffereth long, and is kind, chattery, and wait not. Charity volunteeth not itself, is not puffed up. When I was a child, I speak as a child, and understand as a child, and true as a child, but when I become a man, I put away childish things. For now we saw through a glass darkly, but then face to face. Now I know in a part, but then shall I know even as also I am known. And now abideth faith, hope, charity, these three, but the greatest of these is charity. Binabanggit po ng Biblia na Apostol Pablo na yung pinakadakila po sa lahat is yung pag-ibig ng Diyos. Bagamat kayo po, ikaw yung pinakakilala, pinakamakapangyarihan tao o pinakamayaman, kung hindi mo taglay yung pag-ibig ng Diyos, ikaw pa'y walang anuman. Sa buhay po ng mag-asawa, yung pinakamahalaga po is yung pag-ibig. Kasi yung pag-ibig po, ito po ay nanggaling po sa Panginoon. Kung wala po yung pag-ibig ng Diyos, kapatid, wala tayong maaabot. Yung buhay po ng isang pamilya is miserable. Ngayon po, para po sa mga magulang, hinihiling ko po na gabayan ang dalawang ito sa kanilang panimula. Maging magandang halimbawa sa lahat ng bagay, turuan sila ng mamuhay ng may kabanalan, kabutihan, pananampalataya, at may takot sa Diyos. Para po sa mga magulang, hindi porket pamilya na po sila ay hindi na natin sila tulungan. Yan. Nandyan po yung gabay. No? Yung po yung purpose ng parents. No? Kasi yan po yung kanila pong takbuhan. Yan. Yan po yung kanila pong, dyan sila humuhugot ng lakas sa pamilya. Hinihiling ko naman po para sa mga sponsor, sa mga ninong at ninang. Hinihiling ko na sa mga ninong at ninang na sa panahon ng kanilang trouble, discouragement o sa mga pagsubok, ay nandoon kayo upang sila itulungan, patnubayan ng makadiyos na payo. Para po sa mga ninong, tandaan niyo po, kayo na po yung ikalawa pong magulang. Kayo po yung tatay at kayo po yung nanay. Yan. Yung purpose po, no? Bakit may mga ninong at ninang? Kasi diyan po sila hihingi sa inyo ng payo. Takbuhan, sumbungan kapag mayroon po silang pagsubok o kapag sila po ay may tampuhan, no? Hihingi po sila ng payo. Make sure po, no, na patnubayan po natin sila ng makadiyos po na payo. Makadiyos po na payo, mga kapatid. Ngayon lalaki, ngayon Russell, nais kong malaman ninyo na ang pag-aasawa ay isang sagradong bagay at ang pagpapakasal ay isa sa pinakamasayang araw sa buhay ng babae at lalaki. Ngayong araw kayo ay gumawa ng isang dakilang desisyon, ngunit ang pinakadakilang desisyon na ginawa ninyo, yung tinanggap ninyo si Kristo sa inyong puso bilang sariling tagapagligtas. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, and in darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Oh,
my life you have been faithful. Into my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it keeps running after me. So my life you have been faithful. Into my life you have been so, so good, yeah. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Sinasabi po ng Bible sa aklat po ng Ephesians chapter 5 at verse number 22. Ito po ay ito pong sinasabi, wives, submit yourself unto your own husband as unto the Lord. No? For wives, sinasabi po ng Biblia po na kailangan po natin magpasakop. Yan. Ibig sabihin po, no, sa isa pong pamilya, sa mag-asawa, yung nakakataas na binigyan ng Diyos na authority po, walang iba po kundi yung lalaki. Kailangan po nating magpasakop, no? Siya po yung nag-iisip, no? Pero yung decision po ay pinag-uusapan. Dalawa. Hindi rin pwede na ikaw lang mag-desisyon, no? Pero sinasabi ng Bible po na kailangan po nating magpasakop, gaya po ni Kristo. In verse number 23, for the husband is the head of wife, even as Christ is the head of the church, as he the Savior of the body. No, tulad po ng church. Bilang isang church, no, kailangan po natin magpasakop doon kay Kristo. Ganun din po sa mga babae. Sa mga babaeng asawa po, make sure po na magpasakop po tayo doon. Yan. Kasi ngayon, baliktad na, lalaki na rin nagpasakop. Pero hindi po, no, dito po tayo mag-ano sa Bible na sinasabi ng Panginoon Diyos na kailangan po natin magpasakop. Tama? Kasi ito po ay salita po ng Panginoon. Okay, sabi po dito in verse number 24, sabi ng Bible po, tuloy ko po. Therefore, as the church is subject unto the Christ, let wives be to their own husband in everything. Sa lahat daw ng bagay, make sure po na ikaw po ay magpasakop. Na ibig sabihin po, agree ka doon, no? Pero pinag-uusapan. No, lahat po ng desisyon ay pinag-uusapan. Kasi pag hindi po pinag-uusapan, yan po ay away, gulo. Sinasabi po ng Bible dito, in verse number 25, husband. Asawang lalaki, sabi doon, love your wives, mahalin ang iyong asawa, even as Christ also loved the church and gave himself for it. Yung atin pong duty sa atin pong asawang babae is to love, mahalin. No, yung asawa po natin na hindi po perfect yan, may mga time na nagkakamali, napapagod, nasaktan, dumarating po sa discouragement. Tayo po mga asawang lalaki po, is siya po yung nagmamahal. Mahalin siya, and then protektahan siya, and pinagpipray siya. Yan, hindi po yung awayin mo, hindi yung murahin mo, sigawan mo. Hindi po makuha yun doon, no? Yung asawang lalaki po ay pinagpipray. How did you know I needed someone like you in my life? There is an empty space in
my heart. You came at the right time in my life. Oh, I'll never forget how you brought the sun to shine in my life and took all the worries and fears that I had. I guess what I'm really trying to say, it's not every day that someone like you comes my way. No words can express how much I love you. Ako po si Russell John Pablo At tinatanggap kita na tinatanggap kita bilang isang aking asawa upang maging kabiyak upang maging kabiyak ng aking puso ng aking puso mula ngayon mula ngayon at sa darating na mga araw, at sa mga darating na araw. kahirapan, Kahirapan, kaginhawaan, kaginhawaan, kalusugan, kalusugan, sa karamdaman, sa karangalan, mamahalin kita, mamahalin kita, iingatan kita iingatan kita, sa ilalim sa iyo ay ng biyaya ng Diyos na biyaya ng Diyos. hanggang kamatayan. Hanggang kamatayan, Sa iyo lamang ako. sa iyo lamang. Ako po si Jezebel Eliquilio. Tinatanggap kita Tinatanggap kita, Mr. Russell John N. Pablo, upang maging kabiyak upang maging kabiyak ng aking puso ng aking puso mula ngayon mula ngayon at sa darating na mga araw, at sa darating na mga araw, sa kahirapan, sa kahirapan, kaginhawaan, kaginhawaan, sa kalusugan, sa kalusugan, sa karamdaman, sa karamdaman. mamahalin kita, Mamahalin kita, iingatan kita iingatan kita sa ilalim ng biyaya ng Diyos sa ilalim ng biyaya ng Diyos hanggang sa kamatayan. hanggang sa kamatayan. Sa iyo lamang ako. Sa iyo lamang ako. 13 taon nang nakalipas nang magsimula ang ating kwento. Nagsimula sa hawak kamay sa ilalim ng mangga hanggang sa umabot na hawak kamay na panghabang buhay na. Love, salamat dahil ikaw ang naging kasama ko sa lahat. Sa mga araw na puno ng ngiti, at lalo na sa mga panahong malungkot ako at nagdadalamhati. Nung mga oras na mabigat ang mundo, ikaw ang naging sandalan ko. Hindi mo ako iniwan mag-isa. Sinamahan mo ako hanggang makabangon uli ako. Akala ko, simula nang mawala ang aking mga magulang, wala nang saysay ang buhay ko. Palagi kong iniisip na hindi man lang ako nakabawi sa kanila sa paghihirap nila sa akin upang maitaguyod ang aking pag-aaral. Sayang nga lang, hindi na natin sila kasama. Hindi na nila nasaksihan ang ating kasal. Pero nasaksihan nila ang ating pagmamahalan. Sa kabila ng pagsubok na dumating sa aking buhay at sa ating buhay, mas binigyan mo pa ako ng pagkakataon para lumaban at maging masaya. Ito ay simula ng binigay ni Lord si Apia, na nagsilbing yaman, inspirasyon, at lakas upang lumaban sa buhay. Ngayon, sa araw ng ating kasal, sa harap ng Diyos at sa mga taong nandito ngayon, pinapangako ko na patuloy kong aalagaan ng ating pamilya. Pinapangako ko na magiging tapat na asawa at magiging mabuting ama. Kasama na sa ating harapin ang anumang hamon at magkasamang magsasaya sa bawat tagumpay. Salamat sa 13 pag-aalaga at pag-unawa. Handa na ako magpatuloy sa paglalakbay ng buhay kasama kayong dalawa ni Apia.
At umaasa ako na bibigyan na natin siya ng kapatid. Umaasa ako na marami pang taon na ligaya ang pagmamahal ang darating sa atin. Mahal na mahal ko kayo sa lahat ng panahon. Before I start, sana wala pong mag-judge sa akin kung papaano ko nakuha ang nilalang na ito. Hi, Jers. I still remember when that was our first call sign. Ang pinagsamang names natin. Since then, we've gone through so many. From Ma and Pa, to Babe, to Men, Heck, Gang, and now my favorite, Love. Short for Laba, of course. Anyway, who would have thought na itong classmate ko would be the person I'd marry today? Back then, we were just joking around. It all really started at that Abu-Abu National High School bench sa ilalim ng mangga. I'll be honest, na-miss ko lang naman BF ko back then. Of course, it's not you. Kaya, napayakap ako sa'yo. Kasi naman magkaboses kayo. There was absolutely no intention na akitin ka. I guess you were just weak and couldn't resist my charm. But fast forward today, we've been through so much. The most painful part of our journey is that we lost your beloved mama and papa and my tatay. It hurts that they couldn't be here, witness our wedding day. But I believe that God's timing is always perfect. And today is not a perfect time. Exactly 13 years later, to this very day, I am declaring my love for you before God and everyone here. God gave you to me a long time ago, but today, I am claiming you as mine forever. Wala ka ng takas. I stand here before you knowing I may not be the ideal wife that many men look for. But I promise this, I will always make you laugh. I will support you in all your dreams. And yes, mag-aaway at aawayin ka, but I will choose you every single day dahil ikaw ang favorite person ko. I couldn't imagine life without you by my side. I promise na anumang problema ang ating kaharapin, hindi ako susuko dahil alam kong nandyan ka. I gave you my word, Russell Jan and Pablo, that from this day forward, you are the only man I will ever love. My heart belongs to you until my last breath. I love you. Papasalamat ako dahil nandito kayo. Ang masasabi ko lang sa iyo, Je at Bel, dahil alam ko matagal na talaga kayong nagmamahalan. At ngayon, nanindigan kayo at lalo nyo pang pinatibay. Kaya ako, kampante ako na kahit malayo kami, matatag kayo. Alam nyo, sa mag-asawa talaga, normal lang yung may tampuhan. Kaya kapag may problema kayo, mag-usap kayo kaagad, magdasal kayo sa Panginoon. At saka huwag niyong kalimutan na ang apo ko, dagdagan nyo. Congratulations sa inyong dalawa. I love you. Sabi ko nga kay RJ kanina, si Ko Jay, magme-message ba ako o iiyak? So pero siguro ay yung tears of joy dahil isa pa ako sa saksi sa paglaki ni RJ. So kung ano yung buhay na naranasan niya. So sabi nga ay matibay na talaga yung dalawa na to kung titingnan natin pagdating sa pagsubok. So talagang strong na, lalo na si RJ. Dahil sa family, maraming pagsubok yung pinagdaanan ni RJ.
Pero yun nga, sabi niya kanina, so before nawala si mama and papa niya ay sila na ni Sebel. So, hindi man na-witness ngayon ni Ate Celsa at ni Kuya Babs ang pag-iisang dibdib nila, pero before sila nawala ay alam kong masaya sila dahil na-witness nila ang pagmamahala ni RJ at ni Sebel. So since bata si RJ, kaya sabi ko yung occasion na to ay hindi talaga dapat na hindi kami pupunta. Dahil yung mama and papa niya is ninong at ninang din ng anak ko. And nakatira kami sa kanila, so kung paano nila tinrato yung mga anak ko na anak din nila, si RJ, ganun din yung treatment niya sa mga anak ko na mga kapatid. Kaya sabi ni RJ kanina sa kanyang message, hindi pa siya nakakabawi kay mama and papa niya. Pero nakita ko kung paano niya pagserbisyuhan si mama niya at si papa niya kahit nung siya ay nasa murang edad pa lang. So, siya ay pinalakay talaga ng may mabuting pag-uugali. So, maganda yung paghubog kay RJ na kanyang mama at papa. So, sabi ko nga, nawala man yung kanyang kanyang mama and papa, siya ay naihanda rin talaga. Sabi ko nga, si RJ ay maswerte sa kanyang mama at papa. Pero lahat ng sacrifices din ng pagpapalaki sa kanya ni mama and papa niya ay nasaklian niya din yun kahit nasa maikling panahon lang. So kaya si Bel, dahil sila ay pareho kong estudyante. So, maswerte, no? May forever talaga silang dalawa. Sila talaga. Nakakatuwa. And yung sa panahon na yon si RJ ay dumaan sa pagsubok sa family niya. So nakikita ko na si Sebel siguro isa sa dahilan na naging inspirasyon niya. So naging inspirasyon niya para lumaban sa lahat ng pagsubok sa buhay. And yun nga, so hindi lang si Sebel ang naging inspirasyon niya dahil meron pa silang little bride, si Apia. So lalong nagkaroon ng kulay ang buhay ni RJ. So, lahat ng lungkot, so, na palitan. Okay, yun ay napalitan ng saya at ayun ay dahil kay Jezebel at kay Afia. So, yun nga, Jay, padayon lang. So, naging successful ka sa karir mo. Congratulations. And ngayon, another na success sa buhay mo. So, yung pinapangarap nyo ni Sebel, syempre, yung makapag-isang dibdib. So, legal na, di ba? So, yun na. Mayroon ng basbas ni Lord. So, yun. For how many years? 13? It's almost 13 years. So, grabe yung kanilang pag-iibigan. So, sila na talaga. So, magandang ang ganda ng kanilang love life. So, maganda yung kanilang sinimulan. So, dumaan muna sila sa maraming pagsubok. Pero, lahat ng yon ay kanilang nalagpasan. So, congratulations, RJ and Jezebel. So, I wish na maging si Lord ang maging sentro ng inyong pamilya. And God bless you always. Thank you. Yan, salamat. I found a love for me. Darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet.
I never knew you were that someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Masasabi ko lang, welcome to the marriage life. Yung marriage is not only about love. It's always it's also a partnership. Siyempre kung ano yung decision ng isa, dapat alam din ng isa. Dalawa kayo magde-decide. So, yun lang. So everyone, let's raise our glass and cheers to the happiness of Razel and Jezebel. Congrats pala sa inyong dalawa. Wala akong masabi kasi hindi kami madalas nagkasama ni RJ. Kumbaga, siya yung pinsan namin na layo. Kami taga Nueva Ecija po, kaya hindi ko po ganong nasaksiyan yung pagmamahalan ng dalawa. Congrats ko na lang kayo. Nabigyan na rin ng katuparan ang kanilang minimiti. Salamat sa Diyos at ibinigay niya ang pagkakataong ito para mapatunayan ang inyong pagmamahalan. Alam nyo, ang buhay kasal o ang buhay pag-aasawa ay isang masalimuot at magulong paglalakbay, ngunit puno ng saya at pagmamahal. So, hayaan niyong mag-iwan ako sa inyo ng ilang paalaala na magsisilbing gabay sa inyo sa paglalakbay ninyo bilang mag-asawa. Una, pag-usapan ang lahat. Huwag matakot magsabi ng inyong nararamdaman at mga hinanakit. Ang komunikasyon ang pinakamahalagang sandata upang magtagumpay ang anumang relasyon. So, lagi kayong mag-uusap. Kung mayroong mga plano, dapat ay pag-usapan nyo ng mabuti. Okay, sunod. Kunti lang to. Magtiwala sa isa't isa. Di ba may awit? Ang pag-ibig ay sadyang ganyan. Tiwala sa isa't isa'y kailangan. Ayan. Kasi alam nyo, pag walang tiwala sa kasama, diyan magsisimula ang problema. Di ba? So, ang tiwala ay pundasyon ng anumang matibay na relasyon. Ibigay ang inyong buong tiwala sa bawat isa at ito'y magbabalik sa inyo ng mas matibay na pagmamahalan. Magpatawad at magpakumbaba. Sa bawat pagsubok, may pagkakataon ding nagkakamali. Hindi tayo perpekto. No? Matutong magpatawad at magpakumbaba. Ang pagmamahal ay hindi perpekto. Ngunit ang pagtanggap sa imperfeksyon ay nagpapalakas sa relasyon. At isa pa, huwag kalimutang magpasalamat sa yung i-appreciate ang kabutihang ginawa ng bawat isa. At kung nagkamali man, humingi ng sorry. Huwag hayaang matapos ang araw or matutulog kayo na nagtatalikuran. No? Ayusin ang tampuhan at matulog ng may payapang pag-iisip. No? At ito, sana, hindi ko nabaan kasi baka sana ito lang, sana ay tumibay ang inyong pagmamahalan at ilagay ang Diyos bilang sentro ng inyong paglalakbay sa buhay mag-asawa kasama ng inyong anak. Always pray, sabi nga, unahin natin lagi ang Diyos.
Thank you and congratulations. Matagal na ako nagtitingala, hindi ko nakikita yung bunga ng mangga, pero ngayon talagang nagbunga na. Dalawa na, nagkaroon pa ng grafted na isa. Tama yun, di ba? Alam kong kilala ko ko ang dalawa na ito. Napakaswerte ni Russell na nakabingwit ng isang cute at isang napakatalinong bata. Tuwing magbigay ako ng exam, may mga perfect, siguro naiiyan na rin sa huli, minamalian na rin ng 3, 4. At ikaw naman ay napakaswerte rin para kay Russell sapagkat kilala kong bata na yan, napakabait. Hindi ka magsisisi sa iyong ginawa na yan. Alam ko kung nagsisi ka noon ka pa, nagsisinay. So, ituloy ko muna ang aking accounting advice. Una, sinabi na ni Kumay kanina, yung gawin nating pinakasintro sa ating pamumuhay ang Panginoon. Nagkaroon na kayo ng supli ngayon. Ang sabi ng iba, dapat yung mga bata ay maliit pa lang dalhin muna sa simbahan para alam nila kung saan ang simbahan. Hindi yung katulad ng binata na bago mo dadalhin nun, ay iba na ang daanan nila, baka sabungan ang punta nila. So hanggat maliit pa yung bata, hubugin na kaagad, ipakilala na talagang mayroong Panginoon na nagmamahal sa atin. Sinimula na ni Kumay kanina, sinabi niya, yung tiwala. 3 lang kasi ang pinakapundasyon dyan sa pag-asawa. Tiwala, respeto, pag-ibig at pagmamahal. So, alin ang unahin sa 3? Pagsabayin na lang. Tiwala. Kasi ang tiwala talaga, katulad sa ngayon, mayroon tayong mga bagong gadget. Yung cellphone na yan, isa yan kung minsan sa nagdadala ng pagtatampuhan, dahilan sa tinatago yung cellphone, pupunta kung saan, ang cellphone ay laging nakatago at parang mayroong laging nililihim doon sa isa't isa. Respeto. Pang-shortcut lang ito kasi medyo kuwan lang natin. Yung respeto, ito ay sana, kung mayroong mga, alam kong kayong dalawa ay maraming kaibigan, huwag namang hihiyain sa mga kaibigan ang asawa, babae man o lalaki. Kasi yun talaga ang pinakaano. Ang pagmamahal naman ay hindi lang pinapakita, hindi lang sinasabing, I love you, mahal kita. Maraming pamamaraan para maipadama mo sa kanya ang iyong pagmamahal. Tapos yung isa naman, yung pagmamahal, nabanggit ko na rin pala, yung pagmamahal na kapag halimbawa, ikaw ma'am, galing siya sa trabaho, pag-uwi, tanungin mo kung anong gusto niyang merenda. O, di ba? Isa yun sa pagpapakita ng pagmamahal. Kung siya ay nagtrabaho at medyo pinapawisan o punas-punasan ng konting pawis. O, di ba? Ganun lang, mga simpleng bagay. Pero at least nangyayari sa buhay natin yan. Ngayon, ang aking ano lang sa inyo, kung ang kay Kumay kanina sabi niya, unlad, unahin natin ang Panginoon, ang sa akin ay kapi lang, kapi. Kausapin ang Panginoon everyday. Laging kausapin, magpasalamat tayo lagi sa Diyos, magpuri at humingi ng pagpapala sa atin. Yun ang lagi niyong tatandaan. So, naway pagpalain kayo ng ating puong may kapal, na maging maayos ang inyong pagsasama. Higit sa lahat, pairalinawa sa puso ng bawat isa sa inyo ang laging magpakumbaba sa isa't isa para magkakasundo kayo. Ano man ang inyong plano sa buhay, ay laging pinag-usapan sapagkat kayo ay iisa tungo sa tagumpay. Marami pong salamat. Yun lang. First of all, thank you, Lord. After 13 years, nagtagumpay na kaming dalawa at kami talagang legal na. Thank you so much, Lord, for your guidance. And thank you rin po sa aming mga kamag-anak na talagang nag-effort pumunta dito. Sa aming kamag-anak fresh from Nueva Ecija and Negros, kila tita, kila nanay. Thank you so much po. Kila pinsan.
Tapos po, maraming salamat din po sa family ko na from Nara. Second, sa mga ano po namin, principal sponsors, hindi ko po kayo makakalimutan. Thank you po. Sa aking mga co-workers, maraming salamat po. Thank you so much, guys. I love you. Thank you for supporting me. Thank you for showing your love. And of course, sa mga entourage, sa aking family, and Okay, yun. Tulad lang din naman ng sinabi niya. So, nagpapasalamat kami sa lahat. Hindi ko na maisa-isa kasi sobrang dami natin din. Ano pa ba? Sa mga katrabaho ko din pala dyan sa likod, shout out. So, yun lang. Sa mga principal sponsors natin, kamag-anak, everyone, sa suppliers natin na magagaling, So, yung mga suppliers na hindi ko lang maisa-isa, pero syempre, ayun, hindi to mangyayari kung hindi rin naman sa tulong nila. So, thank you everyone. Yun lang po.